Ito po ang tigasin na balita ngayon, mga kaistorya. Magsasanib puwersa po ang 9,000 na sundalong mga Amerikano at 5,000 sundalo na mga Pilipino. At bukod pa dyan, mga kaistorya, ay sasama rin po sa atin ang Japan, ang Australia at maging ang ilang bansa po dyan sa kontinente po ng Europa. Magsasanib puwersa po ang mga sundalo na yan laban po sa China. Kuyog ito, mga kaistorya, pag nagkataon. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyong ganitong klase po ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Mag-umpisa po tayo, palakihin ko po muna ang atin pong mga references. Unahin ko po itong si Bangkok Post. Ang sabi po niya, Philippine drills to include 9,000 US troops. Joint exercises to focus on maritime and air defense. Mahalaga po na mapansin natin, mga kaistorya, ito pong keywords dito na binanggit na maritime and air defense. Ibig sabihin, mga kaistorya, ito po ay isasagawa sa karagatan at sa himpapawid. Basahin nga natin, mga kaistorya, sa ibaba. Pero bago yan, kagaya nitong nadaanan na ito na photo, yan po, mga kaistorya, ay isang high-tech na armas na dinala na ng Amerika dito sa Pilipinas. Yan po, mga kaistorya, ay pampasabog sa mga warships kung sakali ng China, at driverless po yan. Yan po ay ino-operate, mga kaistorya, through remote system. Napaka-high-tech talaga. Kagaya ng nakikita ninyo, walang malibela, di ho ba, mga kaistorya? Yan ang NMISS. The United States is deploying around 9,000 troops to the Philippines for this year's joint military exercises as the Allies strengthen ties amid tensions with China over its activities in the South China Sea and in Taiwan. Literal na binanggit, mga kaistorya. Na kaya po pala ito gagawin ng Pilipinas at saka ng Amerika ay dahil po sa kawalang hiyaan ng China. At kagaya ng sinabi ko po sa inyo, mga kaistorya, kasama dyan ang 5,000 Pilipinong sundalo, mayroon pang galing sa Australia na 200 at mayroon pang galing sa Japan, Self-Defense Force. At dito sa ibaba ay mababasa pa po, mga kaistorya, sa kauna-unahan ika na pagkakataon, ngayon lang ito mangyayari, na ang bansang Poland at Czech Republic, sa Europa po yan, ay sasama dyan po sa drills na yan. Yan yung balikatan, mga kaistorya. Pagpapakita po yan ng pagkakaisa at ng puwersa laban po sa China. Dito naman po, mga kaistorya, ang sabi dito ni military.com, US and Philippine joint combat drills show Trump is not scaling back on South China Sea region. Mamaya ko ipapaliwanag. Basahin ko muna po itong first paragraph niya. About 14,000 American and Filipino forces will take part in battle readiness exercises in the Philippines, including live fire drills. Talagang magpapasabog po sila dyan, mga kaistorya, kasi may target po dyan, mock target na tinatawag, isang barko rin na pasasabugin nila. Malamang itong NMISS, mga kaistorya, gagamitin yan. Magpapalipad po yan ng missile in a large-scale deployment that shows the Trump administration is not scaling back its commitment to help deter aggression in the region, a senior Philippine military official said Tuesday ito. Kaya pinag-isa ko lang dun sa title at saka dito sa first paragraph. Dito, mga kaistorya, naalala ko yung sinabi kasi ng isang pro-China na pag nanalo daw si Donald Trump ay iiwanan daw sa ere ang Pilipinas dahil sa PBBM administration. Kinontra ko kaagad yon. Ang sabi ko, nagkakamali ito. Tinatakot lang nito o kaya naman ay binubula lang nito, bini-brainwash lang nito ang mga Pilipino. Sa mga solid kaistorya natin, alam nyo yan po ay sinabi ko, mga kaistorya. Bakit? Bakit malabong iwanan ng Amerika sa ere ang Pilipinas kahit pa manalo si Donald Trump? Bukod pa, si Donald Trump ay kaibigan naman talaga ng pamilyang Marcos noon pa, mga kaistorya. Alam nyo po kasi, may kasabihan si Trump, America first. Ibig sabihin,
uunahin ng Amerika ang interes ng kanilang bansa. Gayon na naman pala, uunahin ng Amerika ang kanilang sarili bago ang Pilipinas. Yun na nga Kasi po, sa kasabihang yan ni Trump, kailangan nila ang Pilipinas. Importante sa kanila yung pulisiya ni PBBM. Bakit kamo? Dahil po sa napaka-estratehikong lokasyon ng Pilipinas, nasa gitna po ng geography ng mundo at nakaharap pa sa South China Sea. Ano ba ang kahalagahan ng South China Sea na yan? Maraming beses ko na po yung diniscuss. Yan ay daanan ng major global trade na aabot sa humigit kumulang 70% of global trade dumadaan dyan sa South China Sea. Remember mga kaistorya, ang Amerika ang siya pong pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Gaano kaya kalaki ang kalakal nila na dumadaan sa South China Sea? Bukod pa dyan mga kaistorya, ang Amerika po ay kinikilalang leader ng buong mundo. So ang mga bansa po sa mundo ay umaasa sa Amerika upang mapanatili po mga kaistorya ang malayang daluyan ng kalakal o daanan ng mga barkong pangkalakal dyan po sa South China Sea. At umaasa din po ang buong mundo na mapapanatili ng Amerika ang kapayapaan at seguridad dyan po sa lugar na yan. At napakahalaga po ng papel dyan mga kaistorya ng foreign policy ni PBBM na kumiling po sa Amerika. Sa gayong paraan mga kaistorya, napalakas po ng Amerika ang kanilang presensya para po maipagtanggol nila, mabantayan po nila at mapanatili po mga kaistorya yung binabanggit natin dyan na kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Ngayon ay unti-unti nating nakikita mga kaistorya kung gaano kahalaga ang polisiya ni PBBM. May kasabihan po ang mga Amerikano, you scratch my back and I will scratch yours. Pakikinabangan nila ang Pilipinas mga kaistorya. Pero kailangan pakinabangan din natin sila. So mutual po. Nakikinabang sila sa atin, nakikinabang sa atin ang buong mundo, at nakikinabang din naman po tayo sa kanila. At literal po na tinutulungan po ng Amerika na mapalakas po ang militar, ang mga sandatang pandigma ng Pilipinas. At dahil po dyan mga kaistorya ay nagdadalawang isip ang China na ituloy po yung kanilang tinatawag po na One China policy, na kung saan ay kanila po daw ulit na ipag-iisa ang Taiwan sa China. Nako, napakalapit natin sa Taiwan. Well, hindi naman nasisindak ang Amerika, di rin nasisindak ang mga Pilipino. Subok na ang tapang at galing ng mga Amerikano at ng mga Pilipino sa digmaan. Samantalang ang China, sabi nga mga kaistorya, hindi pa subok ang kanilang mga armas at ang kanilang mga kasundaluhan ay wala pang karanasan sa modernong labanan.